Here's Steve Stories. Noong bumaba kami sa taxi ni Ann at nasa tapat na kami ng pintuan ng kanilang bahay ay tinanong ko ulit siya ng, "Ann, ano ba talaga yon?" Tanong ko. "White men's nga ang kulit mo." Asar na sagot niya, sabay pasok sa loob ng bahay nila at iniwan ako sa labas. Habang binabagtas ko ang daan patungo sa aming bahay, nag-iisip pa rin ako sa aking nakita ngunit nakakaramdam ako ng guilt sa loob ko. Paano kung totoo nga na white men's yun? Wika ko sa aking isipan. Tama, magso-sorry ako sa aking mahal, paranoid lang siguro talaga ako, wika ko sa aking isip. Kinabukasan maaga akong nagising at nag-iisip ako kung paano ako makakapag-sorry kay Ann. Sumapit ang hapon at tinext ko siya. "Mahal, pwede ba tayong magkita ngayon?" Tanong ko. "Hindi pwede, kailangan ako sa bahay namin, may sakit ang kapatid ko," paliwanag niya. Lalo akong nakaramdam ng guilt sa mga nasabi ko kahapon, dahil inaway ko pa siya. "Ganun ba, sige, ingat ka na lang sa pag-uwi. I love you," wika ko sa kanya. Alas 5 na ng hapon, palabas na ako ng office namin, naisipan kong sorpresahin ang aking mahal na kasintahan at magdala na din ng prutas para sa kapatid niyang may sakit. 8:30 PM na nang bumaba ako sa kanto nila at binaybay ang daan patungong sa kanilang bahay. Nung makarating ako sa kanilang bahay, nagtaka ako dahil nakapatay ang ilaw. Magtatao po na sana ako nung may ilaw ng sasakyan na palapit sa kanilang bahay. Agad akong nagtago dahil baka pagkamalan akong magnanakaw sa kadahilanan na kanina pa ako padungaw-dungaw sa bahay nila. Nagtago ako sa medyo malayong malaking poste. Laking gulat ko nung makita kong bumaba si Ann mula sa kotsyeng iyon. Medyo nadidinig ko pa ang usapan nila. "Thanks nga pala sa paghatid wika ni Ann. "Anytime," sagot ng nasa kotse. "So kailan ulit tayo magkikita?" Dagdag ng lalaking nasa loob ng kotse. "Basta text mo ako para may handa ko. Di tulad ngayon biglaan, hihi," dinag kong salita ni Ann. "Sige, see you next time," dagdag ni Ann sa nasa loob ng kotse. At agad nang pumasok sa bahay nila. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam na hindi na pala niya ako mahal. Napansin kong medyo malayo na ang nalakad ko at sandaling umupo sa malaking bato na nasa tabi. May mga lumapit sa akin na mga batang pulube at nanghingi ng makakain, binigyan ko sila ng prutas na dala ko. Kumain din ako ng kaunti. "Thank you, kuya ha, hayaan mo, lalayuan ka na ng mga problema mo," wika ng batang pulube. Nangiti ako. "Sana nga toy," sagot ko. Habang ako ay nagmumuni-muni, nakabuon ako ng desisyon tungkol sa amin ni Ann. Kinabukasan maaga akong nagising at pumunta sa bahay nila Ann. Pagdating ko doon, agad kong nakita si Ann na nag-aayos na ng sarili para pumasok. "O, ang aga mo ata," tanong nito sakin. "An, labas tayo ngayon, wag ka na munang pumasok," alok ko sa kanya. Hihiyandi sana si Ann ngunit hindi niya natuloy nung tananjin ko kung magaling na ba yung kapatid niyang may sakit. Sumagot lang siya ng oo sabay hatak sakin palabas ng bahay. Masaya ang araw na yun, kumain kami at namasyal kung saan-saan. Maghahapon na nung ayain ko siya sa apartment ko. "Mahal, punta tayo sa bahay," alok ko. "Ikaw bahala," sagot niya. Agad naman kaming nagtaksi at pumunta ng bahay. Habang nasa bahay, sabay kaming nagmeryenda at nanood ng TV sa sala. Habang nakahiga si Ann sa binti ko, agad akong nakaramdam ng init ng katawan. Hinimas ko ang ulo niya hanggang makarating ang kamay ko sa kanyang dibdib. "OMG, anong ginagawa mo?" Ungol nito. Tuloy lang ako sa paglamazhag ang sahubarin ko na ang pangitaas at taklob sa bundok nito sabay sipsip ng matindi sa passes. "O, nakakakiliti wika nito. Mas tinindihan ko pa ang paglamaz at pagsipsip sa nagbabaga niyang passes na ikinahiyaw niya. Oh my God. Sobrang sarap, halinghing nito. Tumindi pa ang pagsipsip ko sa mga ito na lalong kinatigas nito. Ipnaikot-ikot ko ang aking dila sa kanyang bundok habang sinisimulang batihin ni Ann ang alaga ko. "O, ang tigas, sarap hawakan," wika ni Ann.
Bumaba ang bibig ni Anpap. Punta sa alaga ko sabay hubad ng short at brief ko sabay subo. Putek ungol ko. Pinaikot-ikot niya yung dila niya sa ulo ng alaga ko. O mahal sobrang sarap, tanging salita na nasabi ko. Crisanto kainin mo yung hiyas ko please pagmamakaawan niya. Agad ko naman sinunod si Ann sa gusto niya, nagbaliktaran kami para habang kinakain ko yung hiyas niya nilolalipop niya naman ako. Puro kakatuwang tunog tangin maririnig mo sa pagsipsip namin sa pag-aari ng isa't isa. I'm coming Oh my, halinghing ni Ann habang sinisipsip ko ang kuntil niya. Nilabasan si Ann sa ginagawa ko, napakadami punong-puno yung mukha ko sa nilabas ni Ann. Ihiniga ko si Ann dahil hindi na makagulapay siya sa pagod at dami ng nilabas niya. Grabe ang dami kong nailabas, wika nito. Paano naman ako? Tanong ko. Di pamatong ka, sagot nito. Agad akong pamatok kay Ann para ilabas ang naiipon kong katas. Pamatong kay Ann at itinutok ang sobrang tigas kong alaga sa bakana ng hiyas niya. Sinimulang kong ipasok, uwa ang init, wika ko. Hindi siya umimik at binilisan ko ang pagkadyot sa kanya. Napauwa siya tanda na nasasarapan na si Ann sa ginagawa ko. OMG bagalan mo lang baka labasan ka agad ako, angal nito sa ilalim ko. Bagalan ko ba? Tumago siya. Ayaw ko, wika ko at mas lalo kong nirepido ang paglabas-pasok sa hiyas niya. Loko ka OMG sigaw ni Ann. Masarap ba? Tanong ko. Oo baliw sobra, sagot ni Ann. Pumutok na ulit si Ann at habang nararamdaman ko na ang pagsirit ng love ako. Babe bilisan mo. Tanging salita na nasanbi niya. Babe ito na sigaw ko. Ang sarap din hiyaw niya. Nilabasan ako sa loob ng hiyas niya hingal na hingal kaming pareho sa pagod. Maya-maya pa ay tumayo si Ann at pumunta sa CR para maglinis ng katawan. Bumabalik sa isip ko yung sinigaw ni Ann na din. Nabuo ulit ang hinala ko, yung nakita ko kahapon at ang malagkit sa panty niya. Tumayo ako at kinuha ang CP ni Ann sa bag niya. Tinignan ko ang mga call at text niya, may nabasa akong text na hi. Number lang. Sino kaya to? Tanong ko dali-dali kung kinuha yung number na nakita ko at sinulat sa papel. Sabay labas ni Ann sa CR at ikinagalit niya. Anong ginagawa mo? Tanong niya sakin, sabay agaw ng CP niya. Napansin ko ang galit sa kanyang mukha at biglang nag-ayang umuwi. Ihatid mo na ako, sumama yung pakiramdam ko, wika niya. Dito ka na lang muna para maalagan kita, alok ko. Sabing iuwi mo na ako, kainis naman. Kung ayaw mo ako uuwi mag-isa. Galit na wika niya. Sorry, ihahatid na kita, tugon ko. Nagbihis na kami at umalis ng bahay. Sumakay kami ng taxi pauwi sa kanila. Habang nasa taxi sinubukan kong kamprantahin siya kung bakit siya nagagalit. Mahal sorry na. Bakit ka ba nagagalit? Tanong ko. Hindi siya kumibo. Okay sige hindi ko napapakilaman yung cellphone mo, wag ka lang magalit, tuloy ko. Hindi pa rin ako kinibo hanggang makarating kami sa bahay niya. Bumaba siya ng taxi at dire-diretso sa loob ng bahay niya ni hindi man lang ako nilingon. Sobrang sakit ng mga tagpong iyon, parang dinudurog ang puso ko. Dahil mahal na mahal ko si Ann, kaya kong gawin lahat para sa kanya, pero ito ako parang wala ng kwenta sa taong pinakamamahal ko. Bago pa ako maiyak ay nagpahatid na ako pauwi sa taxi driver kung saan kami sumakay. Pagkarating ko sa lugar namin dumaan muna ako sa convenience store na malapit sa amin at bumili ng alak. Gusto kong mawala yung sakit na dinadala ko. Dumating ako sa bahay at naupo sa sala. Habang nakaupo ako ay nanunumbalak sa aking ang mga masasayang alaala na nangyari sa amin dito sa bahay. Mauubos ko na yung iniinom ko nang makita ko yung papel na sinulatan ko ng number. Ikaw siguro ikaw ang dahilan ng lahat ng ito, salita ko. Kinuha ko yung cellphone ko para tawagan ang hayop na yun, denial ko yung number at nagring ito. Rin. Hello, sagot ng nasa kabilang linya.
Hindi ako sumagot ngunit parang nakikilala ko yung boses ng nasa kabilang linya. Hello. Hello Antong. Bakit ka napatawag? Sagot ng nasa kabilang linya. Nanginginig akong inangat ang phone para tignan yung pangalan ng nasa kabila. Si Randy. Itutuloy. Kung nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kakalimutang mag-like, share, and subscribe para di kayo mahuli sa mga bago nating videos. Salamat! Here's Steve Stories.